Ang hindi nagawa ng propesor, nagawa ng isang resident doctor. Ang blood pressure niya'y 65. Ang pulso'y sinliit ng sinulid. Nasa gitna kami ng pasilyo, isang espasyong tinabingan lang ng kortina. Halos walang makita sa portable na equipment. Sa sandaling sumuko na ang lahat ng medical staff, ikiniling ng residenteng Pilipino ang karayom sa anggulong 70 degrees. Nasisiraan ka na ba? Puputok ang ugat niyan. Ngunit ang karayom ay dumaan sa gilid ng ugat nang may perpektong katumpakan. Ito ay tangential entry, isang napakahirap na teknik na may 30% success rate at panganib ng agarang kamatayan kapag nagkamali. Pero ang mas nakakagulat ay ang sumunod na nangyari. Ano kaya ang naganap? Sa labas ng industrial na zona ng Melbourne, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lahat. Isang gas storage facility, alas, 200 na. Ang dating mapayapang Biyernes ay biglang naging impyerno. Ang maitim na usok na bumalot sa kalangitan ay tila lalamunin ang buong syudad. Sa emergency room ng St. Vincent's Hospital, may paparating na 15 pang pasyente na may multiple trauma. Ang nag-aalalang sigaw ng isang nurse ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Ang ER ay mistulang larangan na ng digmaan. Nakakasulasok ang pinaghalong amoy ng dugo at disinfectant. Si Jose Gian Reyes ay nasa isang sulok ng station, inaayos ang mga chart. Ito na ang huling araw ng kanyang resident training. Bukas na ang interview niya para sa Interventional Radiology Fellowship. Ang 4 na taong pangarap ay abot kamay na. Bahagyang nanginginig ang dulo ng kanyang mga daliri. Hindi niya masabi kung dahil ba ito sa kaba o sa pananabik. Gian, anong ginagawa mo dyan? Bilisan mo. Tumulong ka rito. Ang matalas na boses ni Margaret, ang head nurse, ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Parang ibinato ni Gian ang mga chart at tumakbo. Bed 3, may tama ng saksak sa tiyan. BP 60/40. Bed 7, 40% third-degree burns. Pati sa pasilyo, ilagay nyo na ang mga pasyente. Wala nang kama. Nagkakagulo ang mga medical staff. Si Gian ay tumakbo sa pagitan ng mga pasyente, nagpapatigil ng pagdurugo, nagkakabit ng IV fluids, at nagsasagawa ng CPR. Ang kanyang puting coat ay nabahiran na ng dugo. Gian, sandali. May kamay na tumapik sa kanyang balikat. Paglingon niya, si Professor Macaulay, ang pinakaprestihiyosong pinuno ng interventional radiology sa ospital, ang mismong taong magi-interview sa kanya bukas. Professor, handa ka na ba para sa interview bukas? Sa gitna ng ganitong kaguluhan, interview ang tinatanong niya. Natigilan si Gian. Opo, handa na po ako. Mabuti. Sapat na ang galing mo. Kaya huwag kang masyadong kabahan. Ngumiti si Macaulay ng kanyang tipikal na malamig na ngiti at tumalikod. Hindi naging komportable si Gian sa ngiting iyon. Hindi niya malaman kung iyon ba ay pagpapalakas loob o isang babala. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng ER at isang stretcher ang ipinasok. Seryoso ang mga mukha ng mga paramedic. Lalaking hindi makilala, tinatayang nasa late 20s, natagpuan sa sentro ng pinagsabugan. Napako ang tingin ni Gian sa pasyente. Ang mukha nito ay puno ng uling at dugo. Hindi makilala, ngunit may kakaibang tattoo sa kaliwang pulso. Tila isang Celtic na disenyo na may halong parang sinaunang sulat kamay. Malubha ang pinsala sa tiyan. Matinding internal bleeding. Sigaw ng paramedic. Nang suriin ni Gian ang tiyan ng pasyente, parang huminto ang kanyang puso. Namumaga ito na parang lobo. Isang senyales ng malubhang panloob na pagdurugo. Wala ng oras. Sira ang CT scan. 3 oras pa bago maayos. Sagot ni Nurse Irina. Ang kanyang Ingles ay may halong tuldik na taga-silangang Europa, ngunit malinaw ang kanyang pananalita. Bakas ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga asul na mata. 3 pasyente na ang naghihintay sa interventional suite. Hindi bababa sa 2 oras. Kinagat ni Gian ang kanyang labi.
2 oras. Ang pasyenteng ito ay hindi aabot ng 30 minuto. Ang tunog ng alarma mula sa blood pressure monitor ay bumibilis. Habang lumilipas ang oras, pababa ng pababa ang tsansa niyang mabuhay. Unahin mo na ang ibang pasyente, Gian. Boses iyon ni Professor Macaulay. Hindi niya namalayan na nasa tabi na pala niya ito. Pero, Professor, ang pasyenteng ito, kailangan nating mag-prioritize. Unahin mo ang mga pasyenteng kaya nating iligtas. Tama ang sinabi ng propesor. Mula sa medikal at lohikal na pananaw, ngunit may kung anong kumukulo sa kalooban ni Gian. Ang kamay ng pasyente ay sumaklot sa hangin. Isang desperadong kilos na tila may gustong kapitan. Sa sandaling iyon, napansin ni Gian ang kuwintas ng pasyente. Isang maliit na krus na pilak. Putol na ang kadena at halos matanggal na. Maaari ko po bang ilipat ang pasyenteng ito? Saan? Sa pasilyo. Kahit portable C-arm lang ang gamitin para naging malamig ang tingin ni Macaulay. Intervention sa pasilyo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Wala na pong ibang paraan. Hindi pwede. Labag iyan sa regulasyon, matigas na sabi ng propesor. Ngunit hindi nagpatinag si Gian. Bakas ang determinasyon sa kanyang mga mata. Mas mahalaga po ba ang regulasyon kaysa sa buhay? Biglang tumahimik ang buong ER. Lahat ng medical staff sa paligid ay nakatingin sa kanila. Namula ang mukha ni Macaulay, hindi malaman kung sa galit o sa pagkabigla. Isa ka lang residente. Wala ka bang pakialam kung ano man ang mangyari sa interview mo bukas? Isang banta. Isang direktang pananakot. Nanginginig ang kamao ni Gian. 4 na taon. 4 na taon niyang pinaghandaan ang interview na maaaring maging abo na lang. Ngunit ang kanyang tingin ay bumalik sa pasyente. Bumagsak na sa 50 ang kanyang presyon. Ang heart rate ay lampas na sa 140. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Tahimik na lumapit si Irina. Tutulungan kita. Mahina ang kanyang boses ngunit puno ng paninindigan. Tumango si Gian. Pakidala ng portable C-arm at ang set para sa angiography. Sige, tumakbo si Irina. Tinitigan ni Macaulay si Gian na para bang hindi makapaniwala. Magsisisi ka. Maaari nga po, sagot ni Gian. Hindi nanginginig ang kanyang boses. Pero ayokong magsisi ngayon. Ngumisi nang malamig si Macaulay at tumalikod. Ang kanyang likod ay tila lumiit habang papalayo. Huminga ng malalim si Gian. Wala nang atrasan. Ang panahon na ang magsasabi kung tama o mali ang kanyang desisyon. Ngunit sa sandaling ito, sigurado siya. Kailangan niyang iligtas ang pasyenteng ito. Sa pasilyo, sinimula ng bigla ang paghahanda para sa operasyon. Naglagay ng mga kurtina ang mga nurse upang lumikha ng espasyo at nag-set up ng mga ilaw. Malayo sa perpekto, ngunit ito na ang pinakamahusay na magagawa nila. Handa na, sabi ni Irina. Dala ang mga kagamitan. Nanginginig din ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Isinuot ni Gian ang kanyang guwantes at muling tiningnan ang pasyente. Sa sandaling iyon, bahagyang kumibot ang talukap ng mata ng pasyente. May malay pa kaya siya? Ibinulong ni Gian sa tainga ng pasyente. Magiging maayos ka lang. Ililigtas kita. Isang pangako na hindi niya alam kung matutupad, ngunit kailangan niyang tuparin. Itinaas ni Gian ang karayom. Nagsimula ng umandar ang orasan ng tadhana. Ang pasilyo ay naging isang pansamantalang operating room. Isang masikip na espasyo na napapalibutan ng kurtina. Ang malamig na ugong ng portable C-arm ay umalingaw-ngaw. Ginamit ni Gian ang kanyang mga daliri upang kapain ang femoral artery ng pasyente sa singit nito. Napakahina ng pulso. Tila sinulid na lang ang pumipintig. Blood pressure! 45/30 na lang! Matinis ang boses ni Irina. Wala ng oras. Ako na ang didiin, sabi ni Irina. Habang dinidiinan,
ang itaas na bahagi ng singit ng pasyente. Saglit na umumbok ang ugat. Hindi pinalampas ni Gian ang pagkakataong iyon. Ngunit dito na magsisimula ang tunay na pagsubok. Anong ginagawa niya? Napasinghap ang isang intern. Ikiniling ni Gian ang karayom sa anggulong 70 degrees. Isang di pangkaraniwang anggulo. Baliw ba siya? Puputok ang ugat sa anggulong iyan. Ngunit ang karayom ni Gian ay eksaktong dumaplis sa pader ng ugat at pumasok. Ito ay isang teknik na tinatawag na tangential entry. Isang napakahirap na pamamaraan na ginagamit kapag ang ugat ay masyadong manipis o mahina. Kapag nagkamali, puputok ang ugat. Ngunit kung magtatagumpay, makakapasok ng may kaunting pinsala. May bumulwak na maitim na dugo. Pumasok na! Habang ipinapasok niya ang guide wire, biglang nanginig ang katawan ng pasyente. Nagbabalik ba ang kanyang malay? Sinuri ni Gian ang mukha ng pasyente. Nakapikit ang mga mata nito. Ngunit bahagyang nanginginig ang mga labi. Huwag kang mag-alala. Konting tiis na lang. Umakyat siya sa aorta. Ang malabong imahe sa portable C-arm ang problema. Ang mga ugat na dapat ay malinaw sa karaniwang equipment ay tila nasa gitna ng hamog. Wala akong makita. Paano yan? Bulong ng isang nurse. Bahagyang ipinikit ni Gian ang kanyang mga mata at kumilos siya. Lama, 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 ang bahagyang pagtutol, ang daloy ng dugo, ang pagbabago sa presyon binabasa niya ang lahat sa dulo ng kanyang mga daliri. May mali rito. Turo ni Irina sa monitor. May kakaibang anino malapit sa abdominal aorta. Inject ng contrast dye? Sabi ni Gian. Ngunit ang sumunod niyang ginawa ay ikinagulat ng lahat. Hindi niya ininject ang contrast ng isang beses. Hinati niya ito sa mga pulso. 5 beses sa isang segundo. Pulse injection. Napasinghap si Macaulay. Ito ay isang advanced technique na ginagamit lamang ng mga cardiologist. Biglang luminaw ang imahe sa monitor. Ang contrast ay dumaloy na parang alon, na nagpapakita ng istruktura ng ugat at isang nakakagulat na tanawin ang lumitaw. Kakaiba! Ang pattern ng pagdurugong ito, hindi ito mukhang simpleng trauma lang. Itinulak pa ni Gian ang catheter ng mas malalim. Biglang may lumitaw na kakaibang hugis sa screen. Isang vascular malformation. Isang congenital condition kung saan ang mga artery at vein ay hindi normal na magkakakonekta. Tila pumutok ito dahil sa lakas ng pagsabog. Ang lakas ng impact mula sa pagsabog ay napakalakas. At sa ganoong kondisyon, ang isang mahinang ugat ay tiyak na hindi makakayanan. Sa pagkarinig ng AVM, biglang nanigas ang ekspresyon ni Macaulay. Ano ka mo? Abdominal AVM po. Isang napakabihirang kaso. Lumapit ang propesor upang tingnan ang monitor. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Tila nakakita siya ng multo. Imposible! Bulong ng propesor. Nanginginig ang kanyang boses. Propesor, hindi! Wala yan! Umatras si Macaulay. Bakas ang takot sa kanyang mga mata. Tila may alam siya, ngunit ayaw niyang magsalita. Muling nag-focus si Gian sa procedure. Gagamit ako ng gel foam para pabagalin ang daloy at magkaroon tayo ng oras. Pagkatapos, plano nating gumawa ng coil treatment sa hybrid suite. Ito ay isang desisyon na wala sa mga textbook. Isang husga na manggagaling lamang sa isang taong may 20 taong karanasan sa klinika. Nasaan ang gel foam? Nagmamadaling hinanap ito ni Irina. Ngunit wala. Hindi ito basta-basta makukuha sa pasilyo. Sandaling nag-isip si Gian at gumawa siya ng isang nakakagulat na desisyon. Gumawa tayo ng gauze. Ano? Gilingin ninyo ng pino ang sterile gauze. Pwede nating gamitin iyan kapalit ng gel foam. Ito ay isang emergency technique na ginagamit ng mga military medic sa gitna ng digmaan. Mabilis na ginupit ni Irina ang gauze at giniling ito ng pino. Hinalo ito ni Gian sa saline solution para gumawa ng paste. Inject ko na. Ipinasok niya ang gauze paste. Tamang dami, tamang presyon,
Kung sobra, puputok ang ugat. Kung kulang, walang epekto. Napigil ng mga medical staff ang kanilang hininga habang nakatingin sa monitor. Nagsimulang huminto ang pagdurugo, ngunit dito na magsisimula ang tunay na problema. May isa pang pinagduruguan, mas malalim, sabi ni Irina. Lumitaw sa screen ang pangalawang source ng pagdurugo. Desperadong sabi ng isang nurse. Ang splenic artery branch ay masyadong manipis at palikuliko para maabot. Hindi inalis ni Gian ang catheter. Gagamitin ko ang double catheter technique, ano? Nagulat si Macaulay. Kailangan ng 2 operator para diyan. Kaya kong mag-isa. Inihanda ni Gian ang pangalawang catheter. Hawak niya ang una sa isang kamay habang ipinapasok ang pangalawa gamit ang isa pa. Ang kanyang 2 kamay ay gumagalaw ng magkahiwalay. Parang isang pianistang tumutugtog ng 2 magkaibang melodiya ng sabay. Ang kaliwang kamay ay patuloy na naglalagay ng presyon sa unang pinagduruguan, habang ang kanang kamay ay patungo sa pangalawa. Hindi ka panipaniwala, bulong ng isang tao. Ang mas nakakagulat ay halos hindi tumitingin si Gian sa monitor. Binabasa niya ang mga kurba ng ugat gamit lamang ang kanyang pakiramdam. Kinakalkula niya ang distansya mula sa pader ng ugat sa pamamagitan ng bahagyang panginginig na nararamdaman niya sa dulo ng catheter. Nakarating na siya sa pangalawang source ng pagdurugo. Ngunit hindi siya maaaring gumamit ng coil o gauze dito. Napakahalaga ng ugat na ito. Kung babarahan niya ito, mamamatay ang organ. Pinili ni Gian ang pangatlong paraan. Gagawa ako ng vascular adhesive. Dito, gagamitin natin ang sariling dugo ng pasyente kapalit ng fibrin glue, paliwanag ni Gian. Kapag pinaghalo ang thrombin at calcium, makakagawa tayo ng instant coagulant. Ito ay isang experimental na teknik na lumalabas pa lang sa mga pinakabagong pag-aaral. Hindi pa ito opisyal na aprobado. Mabilis na kumuha ng dugo si Irina mula sa pasyente. Pinroseso ito ni Gian. Pinaghalo niya ito sa tamang ratio para makagawa ng autologous blood adhesive. Kailangan itong inject sa loob ng 10 segundo. Kung hindi, titigas ito sa loob ng catheter. Tumulo ang pawis sa noo ni Gian. 8, 9, 7. Liyaw. Natapos niya ang pag-inject sa eksaktong 9 na segundo. Lahat ng nanonood sa monitor ay napigil ang hininga. Huminto ang pagdurugo. Ganap na huminto. Nagsimulang tumaas ang blood pressure. Liuse, chise, pase, tagumpay! Huminto na ng tuluyan ang pagdurugo. Sigaw ni Irina. Sa sandaling iyon, nagmulat ang mga mata ng pasyente. Asul na mga mata. Malinaw at dalisay na asul. Iligtas niyo ako! Bulong ng pasyente. Parating na sila. Sino? Sinong parating? Tanong ni Gian. Ngunit nawalan na naman ng malay ang pasyente. Sa sandaling iyon. Anong ginagawa ninyo? Biglang pumasok ang hospital administration team. Itigil nyo yan ngayon din. Illegal yan. Ngunit huli na ang lahat. Gumawa ng milagro si Gian. Ginawa niyang posible ang imposible. Nagbago ang tingin ng mga medical staff sa paligid. Isang tingin na may halong paggalang at pagkamangha. Double catheter at autologous blood adhesive? Hindi ba't kahit professor ay hindi kayang gawin yan? Naging maputla ang mukha ni Macaulay. Isang damdamin na higit pa sa galit ang dumaan sa kanyang mukha. Takot. Takot na nalampasan na siya ng batang doktor na ito. Galit na umalis ang administration team. Sinasabing gagawa sila ng legal na hakbang, sabi ni Irina. Sino kaya? Yung sila na sinasabi ng pasyente kanina. Dalhin muna natin siya sa ICU, tumango si Gian. Bagamat naging matagumpay ang procedure, pakiramdam niya ay may mas malaking bagay na nagsisimula pa lang. Ang pagkatao ng pasyente, ang AVM, ang kakaibang reaksyon ni Macaulay at ang sila
na binanggit ng pasyente. Lahat ay isang misteryo. Muling tiningnan ni Gian ang pulso ng pasyente. Ang kakaibang tattoo ay kumikinang sa ilalim ng malabong ilaw. Tila isang Celtic na disenyo na may halong sinaunang sulat kamay. Pakiramdam niya ay may sikretong nakatago sa disenyong iyon. Gian? Lumapit si Professor Macaulay. Mababa at malamig ang kanyang boses. Pumunta ka sa opisina ko. Ngayon din, ang opisina ni Professor Macaulay ay nasa dulo ng ikapitong palapag. Pagbaba ni Gian mula sa elevator, nilakad niya ang mahabang pasilyo. Mabigat ang kanyang mga hakbang. Wala siyang oras na magpalit ng kanyang coat na puno ng dugo. Ang mga pulang mantsa ay kitang-kita sa puting tela. Kumatok siya sa pinto. Pasok! Ang boses ng propesor ay parang yelo. Pagbukas ni Gian ng pinto, nakatingin si Macaulay sa labas ng bintana. Ang skyline ng Melbourne ay nababalot ng kulay ng dapit hapon. Umupo ka. Umupo si Gian sa silya. Umugong ang leather na upuan. Tila napakalakas ng tunog na iyon. Humarap si Macaulay. Malamig ang kanyang tingin, ngunit may bahid ng pagkabalisa. Ang kanyang daliri ay tumatambol sa mesa, isang ugali na lumalabas. Alam ni Gian ang ugaling iyon. Isang senyales na hindi mapakali ang propesor. Binigo mo ako! Nagsalita ang propesor. 4 na taon kitang pinanood. May talento ka? Masipag? Isang residente na may magandang kinabukasan. Pero bakit mo ginawa ang ganitong kahangalan? Kahangalan po ba ang magligtas ng pasyente? Tanong ni Gian. Namula ang mukha ni Macaulay. Nilabag mo ang mga regulasyon. Intervention sa pasilyo? Wala ka ba sa sarili mo? Hindi po magamit ang operating room at nag-aagaw buhay ang pasyente. At sa tingin mo, bayani ka na ngayon? Hinampas ni Macaulay ang mesa. Natumba ang lalagyan ng mga panulat. Nagkalat ang mga ito sa sahig. Tahimik na nakaupo si Gian. Sa kanyang isipan, isang alaala mula sa nakaraan ang bumalik. 10 taong gulang siya noon. Nang atakehin sa puso ang kanyang ama, umabot ng 30 minuto bago dumating ang ambulansya. Nasa probinsya kasi sila. Sa huli, pumanaw ang kanyang ama. Kung mayroon lang sanang isang tao noon na handang lumabag sa regulasyon para iligtas ang kanyang ama sa araw na iyon. Nagpasya si Gian na maging doktor. Isang doktor na magliligtas ng buhay. Profesor, bakit po kayo naging doktor? Tanong ni Gian. Natigilan si Macaulay. Ano? Bakit po kayo naging doktor? Dahil po ba sa pera? O sa karangalan? Bastos. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Macaulay. Ngunit hindi siya makasagot. Nagpatuloy si Gian. Naging doktor po ako para magligtas ng buhay. Iyon lang po ang ginawa ko kanina. Inosenteng bata. Akala mo ba? Ganoon kasimple ang mundo? Ngumisi ang propesor. Pagkatapos, kinuha niya ang isang dokumento mula sa drawer. Ang application form ni Gian para sa interview. Maari kong punitin ito. Sa isang pirma lang, isang banta, isang direktang pananakot. Nanginginig ang kamao ni Gian. Gawin niyo po! Sabi ni Gian. Nagulat si Macaulay. Ano? Punitin niyo po, pero hindi ako magsisisi. Tumayo si Gian. Tinitigan niya si Macaulay ng diretsyo. Pero, Profesor, bakit po kayo nagulat nang makita niyo ang pasyenteng iyon? Biglang nanigas ang ekspresyon ni Macaulay. Anong pinagsasabi mo? Nagulat po kayo nang makita niyo ang AVM. Para bang kilala niyo ang pasyenteng iyon? Kalokohan! Sigaw ni Macaulay. Napakalakas ng sigaw niya kaya't nakumbinsi si Gian. May itinatago ang propesor. Sino po ang pasyenteng iyon? Hindi ko siya kilala. Talaga po! Tinitigan ni Gian ang mga mata ng propesor. Umiwas ng tingin si Macaulay. Isang tipikal na kilos ng taong nagsisinungaling. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang hospital director. Kasunod niya ang 2 miyembro ng ethics committee. Professor Macaulay, kailangan nating mag-usap.
Seryoso ang ekspresyon ng direktor. Nagulat si Macaulay. Anong problema? Kadarating lang ng pamilya ng pasyente. Nagpapasalamat sila kay Dr. Reyes dahil nailigtas niya ang kanilang kaanak. Nagulat si Gian. May pamilya pala siya? Akala niya'y hindi kilala ang pasyente at nagpapakita na rin ng interes ang media. Tinatawag siyang bayani ng pasilyo. Ngumiti ang direktor. Namutla ang mukha ni Macaulay. Dr. Reyes, magaling ang ginawa mo. Bagamat nilabag mo ang regulasyon, ang pagliligtas ng buhay ay isang bagay na dapat papurihan. Salamat po! Yumuko si Gian. Humarap ang direktor kay Macaulay. Professor, mag-usap tayo. Kailangan mong ipaliwanag kung bakit mo ipinagbawal ang paggamit ng tamang equipment. Binuksan ni Macaulay ang kanyang bibig, ngunit isinara rin ito. Tila wala siyang maisip na dahilan. Lumabas si Gian sa opisina. Habang naglalakad sa pasilyo, huminga siya ng malalim. Kumakabog ang kanyang dibdib. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari. Nagring ang kanyang telepono. Si Irina, Gian. Gising na ang pasyente. Hinahanap ka niya. Papunta na ako. Habang papunta sa ICU, nag-isip si Gian. Hindi pa tapos ang kasong ito. Ang pagkatao ng pasyente, ang sikreto ni Professor Macaulay, at ang sila na binanggit ng pasyente, tila lahat ay magkakaugnay. Sa harap ng pinto ng ICU, may mga di kilalang tao, 2 lalaki na nakaitim na suit. Hindi sila pulis. Iba ang kanilang aura. Kinabahan si Gian. Kayo po ba si Dr. Jose Reyes? Tanong ng isa. Malamig ang kanyang boses. Opo. Bakit po? May itatanong lang kami tungkol sa pasyente. Ipinakita ng lalaki ang kanyang ID. National Intelligence Coordinating Agency, NICA. Tila huminto ang puso ni Gian. Sino ba talaga ang pasyenteng iyon para magpakita ang NICA? Ang IT staff sa security office ng ospital ay nakapansin ng kakaibang traffic mga 30 minuto bago ang pagsabog. Isang pagtatangka mula sa isang external IP na i-access ang medical records ni Jason Miller ang natukoy. Ang record na iyon ay nasa ilalim ng surveillance list ng NICA at ang real-time detection system ay agad na nagbigay ng alerto. Agad na rumesponde ang NICA at sa puntong iyon, hindi pa nagsisimula ang kaguluhan sa ospital. At bakit ganoon na lamang ang pagkataranta ni Professor Macaulay? Biglang naalala ni Gian ang sinabi ng pasyente. Parating na sila. Sila ang mga taong ito. Tiningnan ni Gian ang pinto ng ICU. Iniisip ang pasyenteng nasa loob. Ang katotohanan ay nasa likod ng pintong iyon. Hinarang ng mga ahente ng NICA si Gian. Maaari po ba tayong mag-usap saglit? Sabi ng matangkad na ahente. Walang emosyon ang kanyang mukha. Tila isang maskarang gawa sa bato. Kailangan ko pong tingnan muna ang pasyente. Sagot ni Gian. Ngunit hindi umalis sa daan ang ahente. 5 minuto lang, isang tono na hindi mo matatanggihan. Napabuntong hininga si Gian at tumango. Dinala ng mga ahente si Gian sa isang bakanteng consultation room. Nang isara ang pinto, nawala ang ingay mula sa labas. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. May alam ka ba tungkol sa pasyenteng iyon? Tanong ng mas maliit na ahente. Matalas ang kanyang tingin. Hindi po kilala ang pasyente. Natagpuan sa lugar ng pagsabog at may abdominal AVM. Iyon lang po. Iyon lang ba talaga? Opo, nagkatinginan ang mga ahente. Tila may pinag-uusapan sila nang walang salita. Nang magising ang pasyente, ano ang sinabi niya? Sandaling nag-alinlangan si Gian, dapat ba niyang sabihin ang parating na sila? Ngunit maaaring sila na nga ang tinutukoy nito. Humingi po siya ng tulong na iligtas siya. Iyon lang? Opo, pagsisinungaling iyon. Ngunit naramdaman niyang kailangan niyang protektahan ang pasyente. Hindi niya alam kung bakit. Naglabas ng litrato ang matangkad na ahente. Nakita mo ba ang tattoo na ito? Sa litrato,
May tattoo na parang Celtic design, ang mismong tattoo sa pulso ng pasyente. Opo, nasa pulso po ng pasyente. Alam mo ba kung ano ito? Hindi po. Napabuntong hininga ang ahente. Pagkatapos, nagpakita siya ng isa pang litrato. Isang ID picture ng isang binatang lalaki. Maitim na kayumangging buhok at asul na mga mata. Kamukha ng pasyente. Hindi, siya nga ang pasyente. Jason Miller. 28 taong gulang. PH. D. In Biochemistry? Paliwanag ng ahente. Nagulat si Gian. Doktor po siya? Nagtapos sa Australian National University. Isang eksperto sa virology. 3 buwan na siyang nawawala. Nawawala? Naging magulo ang isipan ni Gian. Bakit ang isang virology expert ay nasa lugar ng pagsabog ng gas? Bakit siya? Hindi rin namin alam. Pero may dala siyang isang bagay. Naglabas ng isa pang litrato ang ahente. Isang maliit na metal na case. Mukha itong lalagyan ng medical samples. Ano po ito? Hindi namin alam. Pero posibleng napakadelikado nito. Kinilabutan si Gian. Isang virology expert na may dalang hindi kilalang case. Ang pinakamasamang senaryo, ang pumasok sa kanyang isipan. Isang biological weapon? Hindi pa kami sigurado, kaya maingat ang aming paglapit. Tumayo ang ahente. Kapag nagising ang pasyente, tawagan niyo kami kaagad at kung may mapansin kayong kakaibang sintomas. Hindi niya tinapos ang pangungusap. Ngunit malinaw ang ibig sabihin. Tumango si Gian. Pagkaalis ng mga ahente, pumunta si Gian sa ICU. Habang naglalakad sa pasilyo, nag-isip siya. Jason Miller, virology expert, nawawala. At ang kakaibang reaksyon ni Professor Macaulay, tila lahat ay magkakaugnay. Ngunit paano? Binuksan niya ang pinto ng ICU. Nakaupo si Irina sa tabi ng pasyente. Madilim ang kanyang ekspresyon. Anong nangyari? Bumagsak na naman ang presyon niya. Tila bumalik ang pagdurugo. Tiningnan ni Gian ang monitor. Blood pressure, 60/40, heart rate 120. Nasa panganib na naman siya. Pakikuha ng ultrasound. Dinala ni Irina ang makina. Iska ni Gian ang tiyan ng pasyente. Sa screen, may nakitang naipong likido, hemoperitoneum. May dugo sa loob ng kanyang tiyan. Mas marami kaysa kanina, nanginginig ngunit malinaw ang boses ni Irina. Muling tiningnan ni Gian ang monitor. Ang presyon ay malapit na sa 35 at ang heart rate ay lampas na sa 150. Halos bumagsak na ang kanyang mga ugat at kahit ang pulso ay hindi na makapa. Hindi pwedeng i-general anesthesia. Masyadong mataas ang panganib ng cardiac arrest. Gawin natin ng may local anesthesia. Gising siya. Pero halos wala na siyang mararamdaman. Nagsimula ng maghanda si Irina. Muli niyang nilinis ang lugar na paglalagyan ng catheter at itinurok ang karayom ng mas malalim. Isang maliit na pagkakamali lang ay maaaring mapunit ang ugat. Sa gitna ng tensyon, muling lumitaw ang daloy ng dugo sa screen at ipinakita ng contrast dye ang pinagmumulan ng pagdurugo. Dito, ang buong bahaging ito sa ibaba. Dahan-dahang ipinasok ni Gian ang mga coil. Sa sandaling iyon, nagmulat ang mga mata ng pasyente. Dok! Tor! Napakahina ng kanyang boses, halos hindi marinig. Inilapit ni Gian ang kanyang tainga. Ako to. Huwag kang mag-alala. Code. Alpha 7. Bulong ng pasyente. Nagulat si Gian. Anong code? Freezer. 3rd floor. Kailangan mong... Nawalan na naman ng malay ang pasyente. Nagkatinginan si Gian at Irina. 3rd floor freezer? Tanong ni Irina. Tumango si Gian. Kailangan nating puntahan. Ngayon na, pagkatapos nating patatagin ang kondisyon ng pasyente, muling inihanda ni Gian ang catheter. Ang pangalawang procedure. Kailangan niyang maging mas tumpak sa pagkakataong ito. Kung magkamali siya, mamamatay ang pasyente. Muling tumagos ang karayom sa balat. Sa pagkakataong ito, isang beses lang ay nagtagumpay na siya. Salamat sa kanyang karanasan.
Hinanap ng catheter ang pinagmumulan ng pagdurugo. Dito, turo ni Irina sa monitor. May tumatagas na dugo mula sa isang maliit na ugat. Isang bahaging hindi nila napansin kanina. Maingat na ipinasok ni Gian ang mga coil. 1, 2, 3. Huminto ang pagdurugo. Dahan-dahang tumaas ang blood pressure. Nakahinga ng maluwag si Gian. Okay na. Sa sandaling iyon, hinawakan ng pasyente ang braso ni Gian. Mahina ang kanyang kamay, ngunit desperado. Tiningnan ni Gian ang mukha ng pasyente. May tumutulong luha. Salamat. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Ngumiti ang pasyente. Isang hirap ng ngiti, ngunit puno ng katapatan. Noon, may napansin si Gian sa leeg ng pasyente. Isang maliit na peklat. Mukhang peklat mula sa isang operasyon. Ngunit kakaiba ang lokasyon. Hindi ito sa thyroid o sa lymph nodes. Irina. Tingnan mo to. Lumapit si Irina. Nagulat din siya. Mukhang peklat ng chip implant yan. Chip implant? Bumilis ang tibok ng puso ni Gian. Isang virology expert na may biochip implant. Nawawala. At isang pagsabog. Unti-unting nabubuo ang puzzle. Ngunit hindi pa rin malinaw ang buong larawan. Tiningnan ni Gian ang relo. Alas, 11 ng gabi. Kailangan niyang pumunta sa third floor freezer. Kailangan niyang malaman kung ano ang Code Alpha 7. Isang hakbang na papalapit sa katotohanan. Hating gabi na. Tahimik na ang ospital. Ang ingay kaninang umaga ay tila isang panaginip. Si Gian at Irina ay nakaupo sa break room ng ICU. Ang amoy ng kape ay lumulutang sa hangin. Pupunta ka ba sa third floor freezer? Tanong ni Irina. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Tila hindi lang dahil sa pagod. Kailangan kong pumunta. Ganoon na lang ang pagiging desperado niya nang sabihin niya iyon. Sagot ni Gian. Ibinaba ni Irina ang tasa ng kape. Ang tunog ng pagtama nito sa mesa ay tila napakalakas. Gian? Hindi ka ba nagtataka kung bakit kita tinutulungan? Isang biglaang tanong. Tiningnan ni Gian si Irina. Ang kanyang mga asul na mata ay may namumuong luha. Nagtataka ako. Pero 5 taon na ang nakalipas, nagsimulang magkuwento si Irina. Nanginginig ang kanyang boses ngunit matatag. Sa Kyiv, Ukraine, ang aking bayan. May pagsabog din ng gas noong araw na iyon. Napigil ang hininga ni Gian. 5 taon na ang nakalipas pagsabog ng gas sa Kyiv. Naalala niyang napanood niya iyon sa balita. Isang malaking trahedya kung saan daan-daang tao ang namatay o nasugatan. Ang pamilya ko, ang tatay at kapatid kong lalaki. Nabasag ang boses ni Irina. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Pagdating namin sa ospital, huli na ang lahat, sumuko na ang mga doktor. Kulang daw sa equipment, kulang sa tao. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Namuti ang kanyang mga buko. Pero may isang doktor, isang batang residente. Nilabag niya ang mga regulasyon at nagsagawa ng emergency surgery sa pasilyo para iligtas ang ibang pasyente. Nagulat si Gian, parehong-pareho sa ginawa niya. Habang tinitingnan ko ang doktor na iyon, naisip ko, paano kung may ganoong doktor din para sa pamilya ko? Isang doktor na pipiliin ang buhay kaysa sa regulasyon. Hinawakan ni Irina ang kamay ni Gian. Malamig ang kanyang kamay, ngunit may lakas. Kaya ako naging nurse. At pumunta ako sa Australia para magsimula ulit. Irina. Nang makita kita kanina, naalala ko ang doktor na iyon sa Kyiv. Pareho ang inyong mga mata. Ang pagnanais na magligtas ng buhay. Ngumiti si Irina, isang ngiti sa gitna ng mga luha. Kaya kita tinulungan. O mas tamang sabihing, gusto kitang tulungan. Dahil sa pagkakataong ito, kaya kong nasa tabi mo. Mahigpit na hinawakan ni Gian ang kamay ni Irina. Hindi na kailangan ng salita. Pareho nilang alam ang bigat ng sakit. Ang bigat ng pagkawala ng buhay. Salamat, Irina. Ako ang dapat magpasalamat, Gian.
Sandaling katahimikan, isang mainit na katahimikan. Tumayo si Irina. Sasamahan kita sa third floor freezer. Maaaring mapanganib. Alam ko, pero ayokong hayaan kang mag-isa. Tumango si Gian. Lumabas sila sa break room. Madilim ang pasilyo. Ang mga emergency lights lang ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Ang kanilang mga yapak ay umalingaw-ngaw. Sumakay sila sa elevator at bumaba sa third floor. Ito ang research wing. Halos walang tao rito sa gabi. Ang freezer ay nasa dulo ng pasilyo. Isang malaking bakal na pinto ang nakatayo, na tila nagbabanta. Kailangan ng password. Itinuro ni Irina ang keypad. Nag-isip si Gian. Code Alpha 7. Ito kaya ang password? A7? Tinipid ni Gian. Isang buzzer ang tumunog. Mali. Subukan nating gawing numero ang alpha, mungkahi ni Irina. Ang alpha ang unang letra sa Greek alphabet. Ibig sabihin, isa. De 17. Muling tumunog ang buzzer. Tumulo ang pawis sa noo ni Gian. Bigla, may naalala siya. Sa medisina, ang alpha ay madalas na may ibang kahulugan. 017. Ang alpha, bilang 0. Tagumpay. Ang bakal na pinto ay bumukas nang may mabigat na tunog. Isang malamig na hangin ang tumama sa kanilang mga mukha. -20 degrees Celsius. Ang kanilang hininga ay naging puting usok. Sa loob ng freezer, daan-daang sample boxes ang nakahanay. Ano ang hahanapin natin dito? Tanong ni Irina. Hindi rin alam ni Gian. Sobrang dami. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Sa isang sulok, may isang kahon na walang alikabok. Isang tanda na may gumalaw nito kamakailan. Ang numero ng kahon ay 017. Binuksan ni Gian ang kahon. Sa loob, may mga maliliit na vial. Naglalaman ng isang malinaw na likido. Ang mga label ay may mga kudigong hindi maintindihan. Ano kaya ito? Hindi ko alam. Ngunit kinuha ni Gian ang isang vial. Bigla, tila nanigas ang kanyang kamay. Sobrang lamig ng vial. Hindi. Hindi lang basta malamig. Ito ay isang espesyal na sample na kailangang itago sa liquid nitrogen. Hindi ito ordinaryong gamot. Nanginginig sa kaba ang boses ni Gian. Ang posibilidad na ito ay isang biological weapon ay lalong lumalakas. Sa sandaling iyon, may narinig silang mga yapak. May papalapit mula sa pasilyo. Nagkatinginan si Gian at Irina. Walang dapat na tao rito sa ganitong oras. Palapit ng palapit ang mga yapak. Tago! Bulong ni Gian. Nagtago sila sa likod ng mga sample box. Bumukas ang bakal na pinto. Ang pumasok ay si Professor Macaulay. Tila, hihinto ang puso ni Gian. Bakit nandito ang propesor? At sa ganitong oras? Dumiretso si Macaulay sa kahon na may numerong 017 at kumuha siya ng ilang vial. Nanginginig din ang kanyang mga kamay. Sumpain, nandito pa pala ito. Bulong ng propesor. May halong takot sa kanyang boses. Napigil ni Gian ang kanyang hininga. Ang katotohanan ay nasa harap na niya. Inilagay ni Professor Macaulay ang mga vial sa kanyang bulsa, habang si Gian at Irina ay nagpipigil ng hininga. Ang malamig na hangin ay tumutusok sa kanilang mga baga. Pahihirapan na silang magpigil ng hininga. Nang akmang tatalikod na ang propesor, nag-vibrate ang telepono ni Gian, kahit vibration lang, sa tahimik na freezer para itong kulog. Natigilan si Macaulay. Sino yan? Matalas ang boses ng propesor. Mahigpit na hinawakan ni Gian ang kamay ni Irina. Hindi sila makatakbo o makapagtago. Dahan-dahang lumapit si Macaulay. Ang tunog ng kanyang mga yapak ay parang tibok ng puso. Sa sandaling iyon, isang nag-aalalang boses ang narinig mula sa pasilyo. Professor Macaulay! Kritikal ang lagay ni Jason. Isang nurse. Nagulat si Macaulay at lumingon. Si Jason? Opo, nagsimula na naman siyang magdugo. Bumabagsak ang presyon niya. Namutla ang mukha ni Macaulay.
Ibinaba niya ang mga vial pabalik sa kahon at tumakbo palabas. Kumalabog ang bakal na pinto. Nakahinga ng maluwag si Gian at Irina. Tara na, umalis na tayo. Lumabas sila sa freezer. Habang tumatakbo sa pasilyo, tiningnan ni Gian ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa ICU. Totoo ngang nasa kritikal na kondisyon si Jason. Pagdating nila sa ICU, nagkakagulo na. Ang mukha ni Jason ay puting-puti. Ang mga numero sa monitor ay kumikislap sa pula. Blood pressure, 50/30. Nasa panganib na naman. Anong problema? Tanong ni Gian. Sumagot ang on-duty na nurse. Tingin ko natanggal ang isa sa mga coil. Biglang lumaki ang tiyan niya. Tiningnan ni Gian ang ultrasound. Nagsimula na naman ang pagdurugo sa kanyang tiyan. Tila isa sa mga coil na ipinasok niya kanina ay natanggal. Kailangan nating ulitin ang procedure, sabi ni Gian. Sa sandaling iyon, pumasok si Macaulay. Ako ang gagawa. Nanginginig ang boses ng propesor. Pati ang kanyang mga kamay. Propesor, ako na po. Tumabi ka. Pasyente ko yan. Sigaw ni Macaulay. Ngunit may napansin si Gian na kakaiba. Tinawag ng propesor si Jason na pasyente ko at ang nanginginig na kamay. Propesor, hindi kayo nasa kondisyon para gumawa ng procedure, sabi ni Irina. Isang matapang na boses. Ano? Ang kapal ng mukha mo. Tingnan niyo po ang mga kamay niyo. Tiningnan ni Macaulay ang kanyang mga kamay. Totoong nanginginig ito ng malakas. Paulit-ulit niyang kinuyom at binuksan ang kanyang kamao. Ngunit hindi huminto ang panginginig. Umungol si Jason. Masakit. Tila nagbabalik ang kanyang malay. Ang kanyang mga asul na mata ay nakatingin kay Macaulay. Biglang may kumislap sa kanyang mga mata. Tumingin si Macaulay sa braso ng pasyente at napigil ang hininga, ang tattoo sa pulso. Kaparehong-kapareho ng disenyong iginuhit niya sa kanyang apo noong bata pa ito bilang isang biro. Ang pinagsamang Mobius strip. At kahit ang hugis ng mga sanga ng ugat sa imahe, lahat ay eksakto sa kanyang alaala. Hindi. Imposible. Jason! Dahan-dahang nagmulat ang mga mata ng pasyente at nanginginig ang kanyang mga labi. Lolo! Natigilan ang lahat. Lolo! Si Gian at Irina ay nabigla. Tinawag ni Jason si Macaulay na Lolo. Ang mukha ni Macaulay ay nag-iba. Jason, bakit ka? Bakit niyo po ako iniwan? May lungkot sa boses ni Jason. Tumulo ang kanyang luha. Naintindihan na ni Gian ang lahat. Ang dahilan kung bakit nagulat si Macaulay nang makita ang AVM. Ang dahilan kung bakit niya sinubukang pigilan ang procedure. At ang dahilan kung bakit siya pumunta sa freezer. Propesor, apo niyo po si Jason, sabi ni Gian. Tumingin si Macaulay sa ibang direksyon. May namumuoring luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam na nandoon ka sa lugar ng pagsabog. Sinungaling! Sigaw ni Jason. Sa sandaling iyon, lalong bumagsak ang presyon niya. Ang mga alarma ay umalingaw-ngaw na parang baliw. Hindi ito ang oras para sa usapang pampamilya, sigaw ni Irina. Tama siya. Nag-aagaw buhay si Jason. Kinuha ni Gian ang catheter. Ako na po ang gagawa. Hinawakan ni Macaulay ang braso ni Gian. Parang awa mo na. Iligtas mo siya. Nabasag ang boses ng propesor. Ang dating authoritarian na siya ay gumuho. Tumango si Gian. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Nagsimula ang ikatlong procedure. Mas mahirap ito ngayon. Ang ugat ay humina na dahil sa dalawang naunang procedure. Isang maliit na pagkakamali lang ay maaaring pumutok ito. Hindi nanginginig ang mga kamay ni Gian. Dahan-dahan at maingat niyang ipinasok ang catheter. Tinulungan siya ni Irina sa tabi. Perpekto ang kanilang koordinasyon. Dito, turo ni Irina sa monitor. Ang natanggal na coil ay nakikita, tila natulak ito ng presyon ng dugo. Naghanda si Gian ng bagong coil. Mas malaki ngayon at mas marami. Kung magkamali siya,
Wala nang pangalawang pagkakataon. 1, 2, 3. Pumasok ang mga coil. Nagsimulang magsara ang pinagduruguan. Dahan-dahang tumaas ang blood pressure. 60, 70, 80. Pumasok na ito sa safe zone. Huminga ng malalim si Gian. Tagumpay. Napaluhod si Macaulay at hinawakan niya ang kamay ni Jason. Nanginginig. Maingat. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Apo. Tiningnan ni Jason ang kanyang lolo. Isang komplikadong emosyon ang dumaan sa kanyang muka. Galit, lungkot, at pananabik. Tahimik na umatras si Gian. Kailangan nila ng oras para sa kanilang pamilya. Isang muling pagkikita pagkatapos ng 5 taon, kahit sa ganitong sitwasyon. Paglabas nila sa pasilyo, nagkatinginan si Gian at Irina. Ano na ang mangyayari ngayon? Tanong ni Irina. Hindi rin alam ni Gian. Ngunit isa lang ang sigurado, nagsisimula ng lumabas ang katotohanan. 4 na ng madaling araw. Nakailaw ang conference room ng ospital. Isang emergency ethics committee meeting ang ipinatawag. Isang bagay na hindi karaniwang nangyayari. Ngunit iba ngayon. Nakaupo si Gian sa labas ng conference room. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi lang dahil sa pagod. Sa loob, pinagpapasyahan ang kanyang kapalaran. Kung magiging interventional radiology fellow ba siya o kung babawiin pa ang kanyang lisensya bilang doktor. Inabutan siya ni Irina ng kape. Magiging maayos din ang lahat. Sa tingin mo? Tanong ni Gian. Gian Mangdata, bahagyang tinapik ni Irina ang kanyang balikat. Iniligtas mo ang isang buhay, iyon ang pinakamahalaga. Bumukas ang pinto. Lumabas ang hospital director. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Kasunod niya ang chairperson ng ethics committee at ang head ng administration. Dr. Reyes, pumasok ka. Tumayo si Gian. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit naglakad siya ng tuwid. Mabigat ang atmosfera sa loob ng conference room. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Professor Macaulay. Tila tumanda siya ng 10 taon. Malalim ang mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata. Umupo ka, sabi ng direktor. Pag-upo ni Gian, binuklat ng chairperson ng ethics committee ang mga dokumento. Dr. Reyes, ipaliwanag mo ang nangyari. Kaninang madaling araw, huminga ng malalim si Gian. At dahan-dahan siyang nagsalita tungkol sa procedure sa pasilyo, ang paglabag sa regulasyon. Ngunit isang hindi maiiwasang desisyon para iligtas ang pasyente. Kaya't itinuloy mo pa rin kahit tumutol si Professor Macaulay? Tanong ng head ng administration. Matalas ang kanyang boses. Opo, nag-aagaw buhay po ang pasyente. Alam mo ba kung bakit may mga regulasyon? Alam ko po, pero tiningnan ni Gian si Macaulay. Nakayuko ang propesor. Si Professor Macaulay din po ay gustong iligtas ang pasyente. Magkaiba lang po kami ng paraan. Biglang itinaas ni Macaulay ang kanyang ulo. May pagtataka sa kanyang mga mata. At nalaman naming interesante ang pagkatao ng pasyente. Jason Miller, apo ni Professor Macaulay. Nanigas ang hangin. Namutla ang mukha ni Macaulay. Bakit mo iyon itinago? Tanong ng chairperson ng ethics committee. Mahigpit ang kanyang ekspresyon. Nanginginig ang mga labi ni Macaulay. Tila hindi niya mahanap ang mga salita. Pagkaraan ng mahabang sandali, nagsalita siya. 5 taon na ang nakalipas. Namatay ang anak kong babae. Tumahimik ang conference room. Nabasag ang boses ni Macaulay. Aksidente sa sasakyan. Agad na namatay ang anak ko at ang kanyang asawa. Si Jason lang ang nakaligtas. Napasinghap si Gian. May ganoong trahedya pala. Pero may AVM si Jason. Isang congenital malformation. Kailangan niya ng operasyon pero huminto si Macaulay. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang mga kamay. Natakot ako na baka mawala rin ang apo ko. Ipinagpaliban ko ang operasyon at pagkatapos, nawala si Jason.
Nang malaman niya ang tungkol sa kanyang sakit, naintindihan na ang lahat. Ang dahilan kung bakit sinubukang pigilan ni Macaulay ang procedure, ang dahilan kung bakit siya nabigla nang makita si Jason. Lahat ng ito, kaya't nagpanggap kang hindi mo siya kilala, kahit alam mong apo mo siya. Tanong ng direktor. Tumango si Macaulay. Natakot ako na baka ako ang maging dahilan ng pagkamatay ng apo ko. Mas gugustuhin ko pang ibang doktor ang, kaya mo sinubukang pigilan si Doktor Reyes. Napabuntong hininga ang chairperson. Seryosong usapin ito, pagtatago ng relasyon sa pamilya at pakikialam sa medikal na desisyon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang mga ahente ng Nika, sa likod nila, isang lalaking nakasuit. Pasensya na, pero kami na ang hahawak nito. Ipinakita ng piskal ang kanyang ID. Nagulat ang direktor. Anong nangyayari? Si Jason Miller ay isang taong may kaugnayan sa isang national security research at tiningnan ng piskal si Macaulay. Nang piskal si Macaulay. Professor Macaulay, kailangan din kayong sumailalim sa investigasyon. Ano? Biglang tumayo si Macaulay. Ngunit nang hina ang kanyang mga binti at napaupo siyang muli. Ang mga vial sa freezer, kailangan niyong ipaliwanag kung ano ang mga iyon. Tila hihinto ang puso ni Gian. Tila inimbestigahan na ng mga ahente ang freezer at alam na rin nilang kinuha ni Macaulay ang mga vial. Wala akong alam dyan. Huwag na kayong magsinungaling. Nakunan kayo ng CCTV. Naging abo ang kulay ng mukha ni Macaulay. Naglabas ng mga dokumento ang piskal. 5 taon na ang nakalipas, sa Australian National University Virology Lab, may isang top-secret project, codename Alpha 7. Nagkatinginan si Gian at Irina. Ang mismong code na sinabi ni Jason. Pag-develop ng isang biological weapon. Siyempre, sinabi nilang para sa depensa, nagpatuloy ang piskal. Si Jason Miller ang pangunahing mananaliksik at si Professor Macaulay ang nagsilbing medical consultant. Lahat ay tumingin kay Macaulay. Nakayuko lang siya. Sinubukan ni Jason na itigil ang proyekto. Mahinang sabi ni Macaulay. Sabi niya, mapanganib ito. Hindi makokontrol. Kaya ninakaw niya ang mga sample. At tumakas? Tanong ng piskal. Tumango si Macaulay. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Bayani si Jason. Sinubukan niyang iligtas ang mundo. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono ni Gian, ang ICU. Isang tawag na nagsasabing nagising na si Jason at may mahalaga raw siyang sasabihin. Habang tumatakbo patungo sa ICU, ang pasilyo ay tila walang katapusan. Bumilis ang mga hakbang ni Gian. Sumunod sa kanya ang piskal at mga ahente ng Nika, si Professor Macaulay, kasama ang 2 pulis, ay naiwan sa likod. Tila nanghihina. Pagbukas niya ng pinto ng ICU, si Jason ay bahagyang nakaupo sa kama. May kulay na ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa. Tila isang mailap na hayop na laging nagbabantay. Jason, okay ka lang? Lumapit si Gian. Hinawakan ni Jason ang braso ni Gian. Mahina, ngunit desperado. Doktor, mapagkakatiwalaan ko po ba kayo? Oo naman. Tumingin si Jason sa paligid. Nang makita niya ang piskal at mga ahente, nanigas ang kanyang katawan. Nandito sila para tumulong. Sinubukan siyang pakalmahin ni Gian, ngunit umiling si Jason. Hindi, may iba silang gusto. Lumapit ang piskal. Miller, maari mo bang sabihin sa amin ang tungkol sa Project Alpha 7? Namutla ang mukha ni Jason. Nanginginig ang kanyang mga labi. Isang bangungot iyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, muli siyang nagmulat at dahan-dahang nagsalita. Sa simula, para ito sa pag-develop ng bakuna. Isang gamot para sa mga bagong virus. Pero unti-unti itong nagbago. Paano? Naging armas ito. Isang virus na umaatake lamang sa mga taong may partikular na genes.
Isang sandatang kayang pumatay base sa lahi o lipi. Napigil ng lahat ang kanilang hininga. Mayroon palang ganoong armas. Nagpatuloy si Jason. Tumutol ako, pero pinagpatuloy ng mga nakatataas para raw sa national security. Kaya ninakaw mo ang mga sample? Tanong ng piskal. Tumango si Jason. Sinubukan kong sirain ang mga ito, pero natuntun nila ako at habang tumatakas, nasangkot ako sa pagsabog. Sa sandaling iyon, pumasok si Macaulay. Nagtama ang mga mata ng lolo at apo. Isang komplikadong emosyon ang lumutang sa hangin. Lolo, bakit hindi niyo po ako hinanap? Nanginginig ang boses ni Jason. Tumulo ang kanyang luha. 5 taon. Ni isang beses. Hinanap kita. Araw-araw kitang hinahanap. Lumapit si Macaulay. Sinubukan siyang pigilan ng pulis, ngunit sumenyas ang piskal na payagan ito. Pero napakagaling mong magtago. At duwag ako. Hinawakan ni Macaulay ang kamay ni Jason. Wala akong tiwala na kaya kong gamutin ang sakit mo, katulad ng mga magulang mo. Natakot akong mawala ka rin. Mas mabuti pa rin po iyon kaysa mag-isa. Sa sinabi ni Jason, napahagulgol si Macaulay. Nakakagulat na makita ang pag-iyak ng isang matandang propesor. Tahimik na lumapit si Irina. Tumaas ang presyon niya. Kailangan niyang magpahinga. Tiningnan ni Gian ang monitor. Totoong tumataas ang mga numero sa panganib na antas. Lahat po, lumabas muna. Kailangang magpahinga ng pasyente. Nagtangkang tumutol ang piskal, ngunit matigas si Gian. Sa ngayon, ang kalagayan ng pasyente, ang prioridad. Umalis ang mga ahente. Napilitan ding tumayo si Macaulay. Sandali lang, sabi ni Jason, at itinuro niya ang drawer sa tabi ng kama. Ang mga gamit ko. May maliit na kuwaderno diyan. Binuksan ni Irina ang drawer. May isang luma, leather na kuwaderno. Nanginginig ang kamay ni Jason habang binubuklat ito. Puno ito ng mga sulat kamay, na tala at diagram. Nandito ang formula para sa antidote. Nagulat ang lahat. Ngumiti si Jason. Isang hirap ng ngiti, ngunit may pagmamalaki. Hindi rin ako tanga. Habang gumagawa ako ng armas, gumawa rin ako ng antidote. Lihim. Kinuha ng piskal ang kuwaderno. Nanlaki ang kanyang mga mata. Totoo ba ito? Oo. Kaya nitong in-neutralize ang Alpha 7. Tumingin si Jason kay Gian. Gian, iniligtas niyo po ako. Ngayon, mas marami pa akong maililigtas na tao. Uminit ang dibdib ni Gian. Ang pagliligtas sa isang buhay ay naging susi sa pagliligtas ng mas marami pa. Sa sandaling iyon, may naalala si Jason. Pero, kailangan nating siguraduhin na nasira lahat ng sample. Kung may natira pa sa freezer, nakuha na po namin. Sagot ng isang ahente. Nakahinga ng maluwag si Jason. Mabuti naman. Mabuti naman. Dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Tila umabot na sa limitasyon ang kanyang pagod na katawan. Tahimik na ginabayan ni Gian ang lahat palabas. Sa pasilyo, tinawag ni Macaulay si Gian. Gian! Opo, Profesor. Salamat. Maraming salamat. Nanginginig ang boses ni Macaulay. Tila ito ang unang beses sa buong buhay niya na nagpasalamat ng buong puso. Yumuko si Gian. Ginawa ko lang po ang trabaho ng isang doktor. Hindi, ipinakita mo sa akin ang isang bagay na nawala sa akin. Ang tunay na anyo ng isang doktor. Tumalikod si Macaulay. Ang kanyang likod ay tila maliit, ngunit ang kanyang mga balikat ay tila medyo tumuwid. Alas, ais na ng umaga. Ang records room ng ospital ay nasa basement. May amoy ng alikabok at lumang papel. Nakaupo si Gian at Irina sa harap ng computer. Sigurado ka bang mahahanap natin dito? Tanong ni Irina. Nakatitig si Gian sa monitor habang ginagalaw ang mouse. Sabi niya, 5 taon na siyang nawawala. Malamang may record siya sa ospital noon. Tinip niya ang Jason Miller sa search bar. Walang resulta. Sinubukan niyang i-search ang Macaulay. Daan-daang file ang lumabas. Lahat ng medical records ng mga pasyente ng propesor,
Subukan nating i-filter sa taong 2020. Mungkahi ni Irina. Itinakda ni Gian ang petsa. Ngunit napakarami pa ring file. Bigla, may napansin siyang kakaibang folder. Ang pangalan ay Ultrasound for Deletion. Ang petsa ay Marso 15, 2020. Malapit sa panahong nawala si Jason. Binuksan ni Gian ang folder. May password. 4 na numero. Ano kaya? Nag-isip si Irina. Napaisip din si Gian. Bigla, may naalala siya. 017. Hindi. 2020. Ang taong nawala si Jason. Mali. Marso 55. 0315. Tagumpay. Bumukas ang folder. Sa loob, may isang ultrasound video file. Kinlik ito ni Gian. Lumabas ang isang ultrasound image sa screen. Isang abdominal scan. Ngunit kakaiba ang pangalan. Jane Doe, isang alias, para sa isang hindi kilalang babae. Nang tingnang mabuti ang imahe, malinaw na nakikita ang isang abdominal AVM. Parehong lokasyon, parehong hugis tulad ng kay Jason. Ito, napasinghap si Irina. Nagulat din si Gian. Hindi si Jason. Babae ito. Sa ilalim ng imahe, may isang tala. Pinalaki ito ni Gian, 8 months pregnant. AVM confirmed. Surgery scheduled post-delivery. Guardian, Professor Macaulay. Biglang nabuo ang puzzle sa isipan ni Gian. Ang ina ni Jason, anak ni Professor Macaulay, sabi ni Irina. Naintindihan na rin niya. Nagsimulang maghanap ng iba pang file si Gian. May isang folder na may pangalang Delivery Record, Do Not Delete. May password din ito. Do not delete. Sa pagkakataong ito, tama ang 0315. Pagbukas ng file, isang nakakagulat na impormasyon ang lumabas. Patient, Jane Doe, March 20, 2020. Cesarean section, delivery of a baby boy. Mother deceased. Namatay ang ina. Ang nakasulat. Ngunit sinabi ni Macaulay na namatay ito sa isang aksidente sa sasakyan. Nagsinungaling siya. Bulong ni Gian. May napansin pa si Irina. Tingnan mo, isang DNA alteration request form. Sa dokumento, may pirma ni Macaulay. Isang utos na burahin ang DNA record ng bata at mayroon ding isang parental rights waiver form. Bakit niya ginawa ito? Hindi maintindihan ni Gian. Bakit sinubukan ni Macaulay na itago ang pagkakaroon ng kanyang apo? Sa sandaling iyon, nakakita pa sila ng isang dokumento, isang psychological evaluation. Nakasaad dito na ang ina ay may intellectual disability at ang ama ay nakalista bilang unknown. Tinakpan ni Irina ang kanyang bibig. Diyos ko, nagulat din si Gian. Ang anak ni Macaulay ay may intellectual disability at isang single mother. Sinubukan ng propesor na itago ang lahat para protektahan ang karangalan ng kanilang pamilya, pero paano si Jason? Tanong ni Gian. Bigla, natagpuan niya ang huling file, isang adoption record. Isang record na nagpapakitang ipinaampun siya sa ibang bansa sa ilalim ng pangalang Jason Miller sa Australia. At pagkatapos mamatay ang kanyang adoptive parents, bumalik siya para mag-aral sa Australian National University. Alam kaya ni Jason na ampun siya? Tanong ni Irina. Hindi alam ni Gian, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang AVM ni Jason ay namana niya mula sa kanyang ina. Sinesave ni Gian ang mga file. Anong gagawin natin dito? Hindi ko alam. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Nakatayo si Professor Macaulay. Kulay abo ang kanyang mukha. Nakatingin siya sa monitor. Nakita niyo na, nabasag ang boses ng propesor. Propesor, ngayon, alam niyo na kung gaano ako kaduwag na tao. Napasuray si Macaulay. Kung hindi siya sumandal sa pader, babagsak siya. Itinago ko na may kapansanan ang anak ko. Iniwan ko ang apo ko. Binura ko ang lahat ng tala. Tumulo ang kanyang luha.
karangalan, reputasyon. Ano ba ang halaga ng mga yan? Tumayo si Gian. Propesor, ngayon kahit. Huli na. Huli na ang lahat. Tumalikod si Macaulay. Pero si Jason, buhay ang apo ko. Iyon pa lang ay isang milagro na. Matapos umalis si Macaulay, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa records room. Napaupo si Gian. Magulo ang kanyang isipan. Inilagay ni Irina ang kanyang kamay sa balikat ni Gian. Okay ka lang? Hindi ko alam. Ang bigat ng lahat ng ito. Tiningnan ni Gian ang monitor. Ang mga binurang tala ay nakalutang sa screen. Ang trahedya ng isang pamilya nananatili bilang data. Sa isipan ni Gian, isang lumang alaala ang bumalik panahon ng kanyang internship. 2 taon na ang nakalipas sa unang klase ni Professor Macaulay. Ang isang doktor ay dapat alisin ang emosyon. Dapat maging objective. Iyon ang sinabi ng propesor sa isang malamig na boses. Ngunit ngayon na iniisip niya ito. May sakit na nakatago sa boses na iyon. Ang sakit ng pagkawala ng anak, ang bigat ng kasalanan sa pag-iwan sa apo. Tumayo si Gian. Kailangan nating puntahan si Jason. Ngayon na? Oo. Karapatan niyang malaman. Pumunta sila sa ICU. Habang naglalakad sa pasilyo, patuloy na nag-isip si Gian. Dapat ba niyang sabihin ang katotohanan? O dapat ba itong ilibing? Naalala niya ang kanyang ama. Bago siya mamatay, may gusto sanang sabihin ang kanyang ama. Ngunit hindi niya ito nasabi at pumanaw kung gaano siya pinahirapan ng katahimikang iyon. Dumating sila sa harap ng pinto ng ICU. Pagtingin sa loob, gising si Jason. Nakatingin sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Jason. Nang tawagin siya ni Gian, lumingon siya, malinaw ang kanyang asul na mga mata. Doktor, nandito na po pala kayo. Kamusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti na po. Mas madali nang huminga. Ngumiti si Jason. Ngunit may lungkot sa ngiti na iyon. Nasaan po si Lolo? Nasa opisina niya siguro. Sagot ni Gian. Napabuntong hininga si Jason. Galit po yata siya sa akin. Hindi ganoon. Nag-alinlangan si Gian. Tiningnan siya ni Irina. Isang tingin na nagpapalakas ng loob. Jason, may kailangan kang malaman. Ano po iyon? Huminga ng malalim si Gian at dahan-dahan siyang nagsalita. Ang kuwento tungkol sa kanyang ina, ang pagpapaampon, lahat ng itinago ni Professor Macaulay, unti-unting namutla ang mukha ni Jason. Ibig sabihin, anak po ng lolo ko ang nanay ko at namatay siya habang ipinapanganak ka. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Jason. Bakit? Bakit niya ako iniwan? Dahil sa karangalan. Dahil sa reputasyon. Tapat na sinabi ni Gian, ayaw niyang magbigay ng huwad na aliw. Natahimik si Jason. Pagkaraan ng mahabang sandali, sinabi niya sa isang mahinang boses, alam ko na. Nagulat si Gian at Irina. Ano? Naampun ako, sinabi sa akin ng aking adoptive parents bago sila mamatay. Tumingin si Jason sa kisame, kaya hinanap ko ang tunay kong mga magulang. At nalaman ko kung sino ang lolo ko. Pero bakit hindi mo siya pinuntahan? Natakot ako. Baka tanggihan niya ako. Nanginginig ang boses ni Jason. Pero ang mas kinatatakutan ko ay ang sakit ko. Nalaman kong namamana ang AVM. Tumango si Gian. Naintindihan na niya ang lahat. Kaya ka nagsimulang mag-aral ng virology? Opo. Gusto kong makahanap ng lunas para sa mga genetic disease. Pero naging armas ang research ko. Kinuyom ni Jason ang kanyang kamao. Nakakatawa, di ba? Sa pagsubok na gamutin ang isang sakit, muntik na akong makalikha ng mas malaking sakit. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Professor Macaulay. Tila mas tumanda siya ng 10 taon. May dala siyang isang maliit na kahon, Jason. Lolo, nagtama ang kanilang mga mata. Lumapit si Macaulay sa kama. Inabot niya ang kahon nang may nanginginig na kamay.
Ito, sa nanay mo. Kinuha ni Jason ang kahon. Sa loob, may mga lumang litrato. Mga litrato ng kanyang ina noong bata pa ito. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, apo. Napaluhod si Macaulay. Ang dating mayabang na propesor ay ganap na gumuho sa harap ng kanyang apo. Alam kong hindi ako karapat-dapat patawarin. Pero, hinawakan ni Jason ang kamay ng kanyang lolo. Okay na po. Okay na ang lahat. Nagyakapan sila. Isang pagpapatawad na lumampas sa 5 taong pagitan. Tahimik na lumabas si Gian at Irina. Ang anino ng nakaraan ay unti-unti nang nawawala. Alauna na ng hapon. Ang genetic testing lab ng ospital ay nasa 3rd floor. Dala-dala ni Gian ang resulta ng test habang naglalakad sa pasilyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya akalain na ganito kabigat ang isang pirasong papel. Nag-aalalang nagtanong si Irina sa tabi niya. Anong resulta? Gaya ng inaasahan. Magkadugo si Jason at Professor Macaulay, 98% DNA match. Walang duda, papunta sila sa opisina ng hospital director. Sa pasilyo, naririnig nila ang bulungan ng mga medical staff. Tila kumalat na ang balita. Yung bayani ng pasilyo pala ang nagligtas sa apo ni Professor Macaulay. Yung itinagong apo raw. Yumuko si Gian habang naglalakad. Bayani? Ginawa lang niya ang trabaho ng isang doktor. Kumatok sila sa pinto ng opisina ng direktor. Pasok! Sa loob, hindi lang ang direktor ang nandoon, kundi pati na rin ang 2 staff mula sa internal affairs. Mabigat ang atmosfera. Umupo ka, Dr. Reyes. Seryoso ang ekspresyon ng direktor. Pag-upo ni Gian, naglabas ng mga dokumento ang staff ng internal affairs. Dala mo ba ang resulta ng DNA test? Inabot ni Gian ang resulta. Maingat itong binasa ng staff. Kumpirmado? Tunay na apo ni Professor Macaulay si Jason Miller. Pero bakit binura ang mga tala? Tanong ng direktor. Ang anak na may intellectual disability, ang pagkamatay habang nanganganak, at ang pagpapaampon. Unti-unting nanigas ang mukha ng staff. Seryosong paglabag ito sa medical laws. Peke ang birth records. Binago ang DNA. Si Professor Macaulay ba mismo ang nag-utos nito? May pirma po niya, sagot ni Gian. Sumakit ang kanyang dibdib na ang propesor na hinahangaan niya ay gumawa ng ganitong bagay. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang piskal. Nagmamadali. May malaking problema. Pinag-aralan namin ang mga vial mula sa freezer at... Anong nalaman niyo? Isang variant ng virus. Hindi ito ang ginawa ni Jason. May nagbago nito. Lahat ay nabigla. Nagtanong si Gian. Sino po ang gagawa ng ganoon? Hindi pa namin alam. Pero mukhang 5 taon na itong nandoon. 5 taon. Kasabay, ng pagkawala ni Jason, nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso ng puzzle sa isipan ni Gian. Posible po kayang si Professor Macaulay? Wala kaming ebidensya. Pero totoo na may access siya. Tiningnan ng piskal si Gian. Kailangan naming makausap si Mr. Miller. Baka may alam siya. Tumango si Gian. Ngunit kinakabahan siya. Baka isa na namang dagok ito kay Jason. Pabalik sa ICU, sabi ni Irina. Parang walang katapusan ng kasong ito. Oo nga, lalong nagiging komplikado. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Professor Macaulay, nakatingin sa labas ng bintana. Bagsak ang kanyang mga balikat. Profesor! Nang tawagin siya ni Gian, lumingon si Macaulay. Namumula ang kanyang mga mata. Lumabas na ang resulta ng DNA, di ba? Opo. Ngayon, alam na ng lahat kung gaano ako kaduwag na tao. Nabasag ang boses ni Macaulay. Profesor, may alam po ba kayo tungkol sa virus? Maingat na tanong ni Gian. Nanginig si Macaulay. Hindi ako ang gumawa niyan. Pero parang may alam po kayo. Napabuntong hininga si Macaulay at sinabi niya sa isang mahinang boses. 5 taon na ang nakalipas. May pumasok sa lab. Sinubukang nakawin ang research ni Jason. Sino po? Hindi ko alam.
Pero kinuha nila ang mga sample at binago ito. Kinilabutan si Gian. Kung ganoon, ang sinubukang pigilan ni Jason ay, oo, ang pigilan na magamit sa masama ang kanyang research. Tumulo ang luha ni Macaulay. Bayani ang apo ko. Hindi katulad ko na isang duwag. Sa sandaling iyon, napasinghap si Irina. Tingnan nyo. Sa dulo ng pasilyo, may mga lalaking nakaitim na suit na papalapit. Mga ahente ng Nika, ngunit iba sila sa mga nauna nilang nakita. Mas may autoridad, mas malamig ang tingin. Kayo po ba si Professor Macaulay? Oo. Kailangan niyo pong sumama sa amin. Saan? Malalaman niyo pagdating natin doon. Pinalibutan ng mga ahente si Macaulay. Hindi siya nanlaban. Nag-iwan siya ng huling salita kay Gian. Alagaan mo si Jason. At dinala na siya. Matapos arestuhin si Professor Macaulay, nagkagulo ang ospital. Tumakbo si Gian patungo sa ICU. Kailangan niyang protektahan si Jason. Sa pasilyo, nagbubulungan ang mga nurse na may takot sa kanilang mga mukha. Bakit inaresto ng Nika si Professor? Mukhang may malaking nangyayari. Pagbukas niya ng pinto ng ICU, nakaupo si Jason na may maputlang mukha. Nasaan si Lolo? Nanginginig ang kanyang boses. Maingat na lumapit si Gian. Sumama po siya para sa isang investigasyon. Babalik din siya agad. Pagsisinungaling iyon, ngunit hindi niya masabi ang katotohanan sa ngayon. Hinawakan ni Irina ang braso ni Gian. Gian, tingnan mo to. Ipinakita niya ang isang tablet, isang post sa internal bulletin board ng ospital. Leaked medical report from 5 years ago. Tila huminto ang puso ni Gian. May naglabas ng mga tala mula sa araw na iyon. Binuksan niya ang report, the 20th of March 2020, OBGYN operating room, patient, Jane Doe, 23, intellectual disability grade 2, guardian, Professor Macaulay. Nagpatuloy sa pagbasa si Gian. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Massive hemorrhage during C-section, AVM rupture, mother deceased. Ngunit ang sumunod na linya ay nakakagulat. Cause of death changed to traffic accident per instruction of Prof. Macaulay. Napasinghap si Irina. Illegal ito. Mayroon pa. I-scroll ni Gian pababa. Newborn is healthy but has a high probability of inheriting AVM. Professor, Macaulay instructs overseas adoption. All records to be deleted. At sa dulo, may pirma, attending physician. Nang makita ni Gian ang pangalan, nabigla siya. Michael Harrison, ang kasalukuyang hospital director. Sangkot ang hospital director? Hindi makapaniwalang sabi ni Irina. Ganoon din si Gian, ang respetadong director. Kasabwat sa ganitong pagtatakip, sa sandaling iyon, tumawag ang opisina ng director. Dr. Reyes, pumunta ka rito ngayon din. Nanginginig ang boses nito. Nag-aalala. Pumunta si Gian sa opisina ng direktor. Pagbukas niya ng pinto, nakatingin ang direktor sa labas ng bintana. Nakita mo na, di ba? Ang report na yon. Opo, 5 taon na ang nakalipas. Bata pa ako at hangal noon. Humarap ang direktor. Tila tumanda siya ng 10 taon. Nakiusap si Macaulay na protektahan ang karangalan ng kanyang anak, na mabigyan ng normal na buhay ang kanyang apo. Kaya niyo po binago ang mga tala? May galit sa boses ni Gian. Yumuko ang direktor. Wala akong balak magdahilan. Pero ano po? May kapansanan ang bata. Walang ama. Hindi niya kayang palakihin ang anak. May namumuong luha sa mga mata ng direktor. Mahal ni Macaulay ang kanyang anak, pero natakot siya sa sasabihin ng mundo. Kinuyom ni Gian ang kanyang kamao. Naiintindihan niya, ngunit hindi niya matanggap. Mali pa rin po ang pagtatago ng katotohanan. Alam ko. Kaya ngayon, ilalabas ko na ang lahat. Naglabas ng mga dokumento ang direktor. Isang sinumpaang salaysay na isusumite sa Internal Affairs. Pananagutan ko ang ginawa ko. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto.
pumasok ang piskal at mga pulis. Dumating sila para arestuhin ang direktor. Director Michael Harrison, inaaresto ka namin sa salang paglabag sa medical laws at pamemeke ng pampublikong dokumento. Ipinosas siya. Hindi nanlaban ang direktor. Nag-iwan siya ng huling salita kay Gian. Dr. Reyes, maging isang mabuting doktor ka. Huwag kang tumulad sa akin. At dinala na siya. Nakatayo lang si Gian doon. Nanghina ang kanyang mga binti. Dumating si Irina. Gian! Inaatake si Jason! Nanlamig ang buong katawan ni Gian. Tumakbo siya patungo sa ICU. Nangingisay si Jason. Ang monitor ay kumikislap sa pula. Mukhang pumutok na naman ang AVM. Sigaw ng isang nurse. Agad na inihanda ni Gian ang catheter. Ang ika-4 na procedure. Ito na ang huli. Kung hindi siya magtatagumpay, mamamatay si Jason. Nagsimula ang ika-4 na procedure. Hindi nanginginig ang mga kamay ni Gian. Ang kanyang mga karanasan ay nagpatatag sa kanya. Umakyat ang catheter sa mga ugat. Sa pagkakataong ito, mas malalim. Dito, nakikita ko na ang pinagduruguan, turo ni Irina sa monitor, ang pinakasentro ng AVM. Ang lugar na hindi nila nakita noon. Inihanda ni Gian ang mga coil, ang mga huling natitira. Kung magkamali siya, wala nang pangalawang pagkakataon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng ICU. Pumasok si Professor Macaulay, nakaposas. Ngunit tila pinayagan siya ng mga pulis na pumasok saglit. Jason. Nabasag ang boses ng propesor. Hindi maaaring itigil ni Gian ang procedure. Patuloy siyang nag-focus. Profesor, ngayon. Alam ko, pero may kailangan akong sabihin. Lumapit si Macaulay sa tabi ng kama ni Jason. Nagbabantay ang isang pulis sa likod. Jason, naririnig mo ba ako? Bahagyang kumibot ang talukap ng mata ni Jason. Tila may malay siya, patawarin mo ako. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Macaulay. Ang nanay mo, ang anak kong si Jennifer. Espesyal siya, may kapansanan, pero mas dalisay kaysa kanino man. Habang naglalagay ng coil, nakikinig si Gian, isang kuwentong kailangan niyang marinig. Nang mabuntis siya, nabigla ako. Isang single mother na may intellectual disability. Ang karangalan ng aming pamilya. Kinuyom ni Macaulay ang kanyang kamao. Karangalan, ano ba yon? Mas mahalaga pa ba sa anak ko? May pagkasuklam sa sarili sa boses ng propesor. Habang nanganganak, pumutok ang AVM niya. Ako ang nag-opera, pero nabigo ako. Kasalanan ko. Saglit na huminto ang kamay ni Gian. Si Macaulay mismo ang nag-opera. Nanginginig ako dahil anak ko siya. Dahil sa panginginig na iyon, isang pagkakamali. Gumuho si Macaulay, napaluhod siya. At nagsinungaling ako sa report na namatay siya sa aksidente para mabigyan kita ng normal na buhay. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Jason. Wala siyang malay, ngunit tila naririnig niya. Ipinasok ni Gian ang huling coil. Huminto ang pagdurugo. Nagsimulang maging stable ang blood pressure. Tagumpay. Okay na. Huminto na ng tuluyan ang pagdurugo, nakahinga ng maluwag si Irina. Itinaas ni Macaulay ang kanyang ulo. Totoo ba? Opo. Magiging maayos na po siya. Hinawakan ng propesor ang kamay ni Jason. Hirap dahil sa pusas, ngunit desperado. Salamat at nabuhay ka. Maraming salamat. Sa sandaling iyon, pumasok ang piskal. Professor Macaulay, kailangan na po nating umalis. Sandali pa. Hindi po pwede. Matigas ang piskal. Pagkatapos, tumingin siya kay Gian. Dr. Reyes, may iniwang tala si Profesor. Gusto mo bang basahin? Tumango si Gian. Inabot ng piskal ang isang sobre. Sa loob, may 12-dosenang dokumento. Isang sinumpaang salaysay na isinulat mismo ni Macaulay. Ako, si Macaulay, ay nagtaksil sa aking sinumpaang tungkulin bilang isang doktor. Nakakagulat ang simula.
Nagpatuloy sa pagbasa si Gian. 5 taon na ang nakalipas. Ang pagkabigo sa operasyon ng aking anak na si Jennifer. Kasalanan ko iyon. Nanginginig ang aking mga kamay habang nag-oopera at nagkamali ako ng malaki. Itinago ko ang lahat para sa karangalan ng ospital at ng aming pamilya. Nakipagsabwatan ako kay Director Harrison. Nag-alala rin siya sa reputasyon ng ospital. Iniwan ko si Jason, ang aking apo. Natakot ako sa tatak na anak ng 1 taong may kapansanan. Uminit ang mga mata ni Gian. Gaano kaya kasakit? Ang mabuhay ng 5 taon na dala-dala ang sikretong ito, ang huling pahina. Iniligtas ni Dr. Jose Reyes si Jason. Nilabag niya ang mga regulasyon at hinarap ang panganib. Siya ang tunay na doktor. Ako ay isang peking doktor. Nabulag ako sa reputasyon at karangalan at tinalikuran ko ang buhay. Inilalabas ko ang talang ito. Pananagutan ko ang lahat. Nais kong kahit paano ay makabawi kay Jason. Ibinaba ni Gian ang mga dokumento. Dinadala na si Macaulay. Ang kanyang likod ay mukhang kaawa-awa. Dati isang respetadong propesor, ngayon ay isang kriminal. Gian. Nagmulat si Jason. Mahina ang kanyang boses ngunit malinaw. Si Lolo po? Umalis na po siya. Pero mahal ka niya. Tumango si Jason. Alam ko po. Alam ko na ngayon. Payapa ang kanyang mga mata. Tila nagpatawad na siya. Tumawag si Gian sa Internal Affairs. Isusumite ko po lahat ng ebidensya. Kailangang lumabas ang katotohanan. Pagkababa ng telepono, nagsalita si Jason. Doktor, salamat po dahil hindi niyo ako sinukuan. Ngumiti si Gian. Doktor po ako. Ang pagprotekta sa buhay, ang pinakamahalaga. Ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana. Ang madilim na katotohanan ay lumalabas na sa liwanag. Lumipas ang 1 linggo. Puno ng tao ang auditorium ng ospital. Ang araw ng pampublikong pagdinig ng Internal Affairs Committee. Nakaupo si Gian sa witness stand. Malamig ang kanyang mga kamay. Binuklat ng chairperson ang mga dokumento. Resident Dr. Reyes, noong Marso 7, 2025, nagsagawa ka ng hindi autorisadong medical procedure sa pasilyo. Tama ba? Opo, tama po. Hindi nanginginig ang boses ni Gian. Sinasabi lang niya. Ang totoo, inaamin mo rin ba na nilabag mo ang mga regulasyon? Opo, pero itinaas ni Gian ang kanyang ulo. Tiningnan niya ang mga manunood. Nandoon si Irina, nagbibigay ng suporta sa kanyang mga mata. Nandoon din si Jason, nakaupo sa isang wheelchair. Hindi pa siya ganap na magaling, ngunit nais niyang dumalo. Natutunan ko po na ang unang tungkulin ng isang doktor ay iligtas ang pasyente. Pero may dahilan kung bakit may mga regulasyon. Hindi ba? Tanong ng isa pang miyembro. Matalas ang kanyang boses. Sandaling natahimik si Gian at dahan-dahan siyang nagsalita. Ang mga regulasyon po ay para protektahan ang mga pasyente. Ngunit noong araw na iyon, kung sinunod ko po ang regulasyon, mamamatay ang pasyente. Haka-haka mo lang yan. Hindi po. Isang boses ang narinig. Si Jason. Tumayo siya mula sa kanyang wheelchair. Nanginginig ang kanyang mga binti. Ngunit sinubukan niyang tumayo ng mag-isa. Ako po ang patunay na narito ako ngayon, buhay. Nagkatinginan ang mga miyembro ng komite. Nagpatuloy si Jason. Kung hindi po dahil kay Dr. Reyes, patay na po ako. Hindi po ako aabot ng 30 minuto. Pero ang proseso, mas mahalaga po ba ang proseso kaysa sa buhay? Lumakas ang boses ni Jason. Nasugatan po ako habang sinusubukang pigilan ang isang biological weapon. Sinubukan kong iligtas ang maraming buhay. Dapat ba akong namatay dahil lang sa proseso? Natahimik ang auditorium. Umubo ang chairperson. Ang mga bagay na may kinalaman sa national security ay nailabas na, hindi ba? Tumayo ang isang reporter. Inanunsyo po ng gobyerno kahapon kung gaano kapanganib ang biological weapon na pinigilan ni Mr. Miller.
at kung gaano kahalaga ang ginawa ni Dr. Reyes sa pagliligtas sa kanya. Nagulat si Gian. Gian, may anunsyo pala mula sa gobyerno. Napabuntong hininga ang chairperson. Magkakaroon tayo ng 10 minutong break. Nagbulungan ang mga tao. Tumayo si Gian. Nang hina ang kanyang mga binti, lumapit si Irina. Ang galing mo. Sa tingin mo? Oo naman. Sinasabi mo ang katotohanan. Pagkatapos ng 10 minuto, nagpatuloy ang pagdinig. Tumayo ang chairperson. Komplikado ang kanyang ekspresyon. Marami kaming napag-usapan. Ang paglabag sa regulasyon ay isang malinaw na katotohanan. Nanlamig ang buong katawan ni Gian, ngunit huminto saglit ang chairperson. Ngunit ang tunay na diwa ng medikal na gawain ay ang pagliligtas ng buhay. Sa isang matinding sitwasyon, pinanatili ni Resident Dr. Reyes ang diwang iyon. Napasinghap si Gian. Dahil dito, itinuturing naming isang makatwirang Emergency Medical Act ang nangyari. Nagpalakpakan ang mga tao. Naging maingay ang auditorium, ngunit para hindi na maulit ang ganitong pangyayari, kailangan nating ayusin ang sistema. Tiningnan ng chairperson si Gian. Resident Dr. Reyes, kinikilala namin ang iyong tapang, ngunit tandaan mo, magkaiba ang tapang sa kapusukan. Opo, tatandaan ko po. Yumuko si Gian. Tapos na ang pagdinig. Lumapit ang mga tao kay Gian. Nakipagkamay, bumati. Sa sandaling iyon, isang tao ang lumapit, ang bagong hospital director. Si Professor Robert Smith, na pansamantalang itinalaga. Dr. Reyes. Opo, Director. Lumabas na ang resulta ng iyong interventional fellowship interview. Tila hihinto ang puso ni Gian. Sa gitna ng kaguluhan, natuloy pala ang interview. Tanggap ka! Unanimous decision. Uminit ang mga mata ni Gian. 4 na taon. 4 na taon niyang pinangarap ang sandaling ito. Sabi ng mga panelist, mahalaga ang technical skills, pero mas mahalaga ang puso ng isang doktor. Tinapik ni Director Smith ang balikat ni Gian. Ipinagmamalaki ka namin na mayroon kaming doktor na tulad mo sa ospital na ito. Hindi makapagsalita si Gian. Nag-uumapaw ang kanyang emosyon. Paglabas niya, naghihintay ang mga reporter. Dr. Reyes, isang salita naman po. Tinatawag kayong bayani ng pasilyo. Anong masasabi niyo? Umiling si Gian. Hindi po ako bayani. Isa lang po akong doktor. Kung ganoon, ano po ang dapat naming itawag sa inyo? Tanong ng isang reporter. Sandaling nag-isip si Gian at ngumiti siya. Tawagin niyo na lang po akong doktor. Isang doktor na nagliligtas ng mga pasyente. Kumuha ng litrato ang mga reporter. Kumislap ang mga flash. Ngunit iisang tao lang ang nakikita ni Gian. Sa malayo, nakangiti si Jason. Lumipas ang 6 na buwan. Setyembre 2025. Simula na ng tagsibol sa Melbourne. Nagsisimula ng mamukadkad ang mga cherry blossom sa harap ng ospital. Si Gian ay isa ng ganap na Interventional Radiology Fellow. Isa na namang ordinaryong araw. Alas 7 ng umaga, may nakatakdang unang procedure sa interventional suite. Ngunit ngayon, hindi na sa pasilyo, kundi sa isang tamang operating room. Handa ka na? Tanong ni Irina. Siya na ngayon ang head nurse ng interventional suite. Kahit na in charge na siya sa records, hindi pa rin niya iniiwan ang trabaho sa field. Oo naman. Ngumiti si Gian. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Naging matatag na siya pagkatapos ng daan-daang procedure. Pumasok ang pasyente. Isang 8 taong gulang na bata. May congenital heart defect. Nag-aalalang naghihintay ang kanyang mga magulang. Huwag po kayong mag-alala. Magiging maayos po ang lahat. Pinakalma ni Gian ang mga magulang. May katiyakan sa kanyang boses. Nagsimula ang procedure. Umakyat siya sa maliliit na ugat ng bata. Malinaw na nakikita ang puso sa monitor. Maingat niyang ginamot ang depekto. Pagkatapos ng 2 oras,
Tapos na ang procedure. Tagumpay po. Maaari na pong mamuhay ng normal ang inyong anak. Umiyak ang mga magulang. Paulit-ulit silang nagpasalamat, mapagkumbabang tinanggap ito ni Gian. Oras na ng tanghalian. Umiinom sila ni Irina ng kape sa cafeteria ng ospital. Ang sikat ng araw ay mainit na tumatama sa bintana. Sabi nila, may espesyal na bisita raw tayo ngayon, sabi ni Irina. Nagtaka si Gian. Sino? Surpresa raw! Magkita raw tayo sa lobby ng 2:00. Nagtaka si Gian, ngunit nagpa siya siyang maghintay. 2:00 na. Pagbaba niya sa lobby, maraming tao, mga staff ng ospital, mga pasyente, at doktor. Isang pamilyar na boses, si Jason. Ganap ng magaling, mukha siyang malusog. Sa tabi niya, si Professor Macaulay. Professor, nandito rin po pala kayo. Nagulat si Gian. Nakatanggap si Macaulay ng probation at sinuspinde ang kanyang lisensya, ngunit malaya na siya. Espesyal na araw kasi ngayon. Naglabas si Jason ng isang malaking frame, isang painting, isang oil painting. Ang larawan ay nagpapakita ng isang eksena sa pasilyo habang ginagawa ang procedure. Si Gian, si Irina, at si Jason na nakahiga. Ako ang nagpinta. Mula sa aking mga alaala, paliwanag ni Jason, libangan ko ang pagpipinta. Habang nagpapagaling, gusto kong ipinta ang sandaling ito. Uminit ang mga mata ni Gian. Nakakataba ng puso. Idodonate ko ito sa ospital. Sana maraming makakita. Lumapit si Director Smith. Isasabit natin ang painting na ito sa lobby ng ospital. Sa paamagat na ang pagpili sa buhay. Nagpalakpakan ng mga tao. Sa sandaling iyon, isang reporter ang humawak ng mikropono. Mr. Miller, isang salita naman po. Kinuha ni Jason ang mikropono. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, nagsalita siya. 2 beses po akong ipinanganak. Ang una, mula sa aking ina. Ang pangalawa, dito sa ospital na ito, tahimik na nakinig ang mga tao. Si Dr. Jose Reyes ang nagpatibok muli sa aking puso. Si Nurse Irina ang nanatili sa kanyang tabi. Tiningnan ni Jason si Macaulay. At ang lolo ko, ngayon lang kami naging tunay na pamilya. Niyakap ni Macaulay ang kanyang apo. Tumulo ang luha mula sa kanilang mga mata. Hindi rin mapigilan ni Gian ang kanyang luha. Naalala niya ang araw na iyon, 6 na buwan na ang nakalipas. Ang araw ng kaguluhan na nagsimula sa isang pagsabog. Ang walang takot na hamon sa pasilyo. Lahat ay parang panaginip. Gian, hinawakan ni Irina ang kanyang kamay. Nagawa natin. Hindi. Nagawa nating lahat. Tumingin si Gian sa paligid. Ang kanyang mga kasamahan, mga pasyente, at ang mga taong naging bago niyang pamilya. Lahat ay nakangiti. Muling nagsalita si Jason. Sa hinaharap, ipagpapatuloy ko ang research sa antidote para mas marami pang buhay ang mailigtas. Susuportahan kita, sagot ni Gian. Pinuno ng sikat ng araw ang lobby. Ang mga talulot ng cherry blossom ay tinangay ng hangin at dumaplis sa bintana. Isang tagsibol na hudyat ng isang bagong simula. Tiningnan ni Gian ang relo. 3:00 na ng hapon. Oras na para sa susunod na pasyente. Kailangan ko nang umalis. Naghihintay ang pasyente. Siyempre, doktor ka eh. Nakangiting sabi ni Jason. Pumunta si Gian sa interventional suite. Habang naglalakad sa pasilyo, nag-isip siya. Ang pagiging isang doktor, ang pagprotekta sa buhay, ang bigat at saya nito. Ang kanyang puso ay tumitibok pa rin, katulad ng araw na iyon, ngayon, at sa hinaharap. Ang pusong para sa buhay ay hindi hihinto. Kumusta ang kwento natin ngayon? Saan ka man nakikinig sa sandaling ito? Pindutin ang subscribe at like button at isang masuwerteng kapalaran ang darating din sa iyong araw-araw. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon.